Ang may init na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Dalawang lalaki patay matapos sumalpok sa poste ang sinasakyang motorsiklo. Maruming meat processing facility sinalakay. 4.5 billion pesos na imported na karne nangangamoy na. Mga produktong petrolyo may malakihang rollback. LPG posibleng may rollback din sa Hulyo. At ilang panig ng Luzon, inulan ng yelo. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Humigit kumulang 10 piso kada litro na big time rollback sa diesel at 5 piso naman sa kada litro ng gasolina ang posibleng ipatupad bukas. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, maganda ang bungad ngayong linggo sa mga motorista lalo na sa mga driver ng mga pampasaherong sasakyan dahil sa ipatutupad na big time rollback simula bukas. Mas magandang balita raw ngayon para sa mga namamasada ang nakambang big time oil price rollback bukas. Ayon sa mga tsuper, malaking hakbang ito para makabawi ng kanilang kita. Magbababa ng gasolina, itatas ng kita. Ayon sa mga kumpanya ng langis, nakaamba ang 8 to 11 pesos kada litro na rollback sa diesel, 4 to 6 pesos kada litro sa gasolina at 9 to 11 pesos naman sa kerosene. Yes, maganda siya kasi unang-una 3 buwan yan na tinis natin, 3 buwan na recovery. So inaasahan namin na tuloy-tuloy na ito at babalik na dun sa normal. Ayon sa One Pangasinan Transport Federation, inaasahang madaragdagan ng 100 to 150 pesos ang arawang kita ng mga tsuper sa panibagong rollback. Tanong-tanong natin sa mga jeepneys, parang pumatong sa kanila, mga 200 to 300 ang income. Hindi tulad dati na halos walang may uwi. So maganda naman na tuloy-tuloy nito. Ang ilang tricycle driver sa Dagupan City, umaasa ring magtutuloy-tuloy pa ang rollback. Yung size, mapupunta din sa amin yung tipid na namin sa gasolina. Pag naggasolina kami ng 200 o 150, medyo hindi na siya nagkukulang sa tangki namin. Please, ayon sa Department of Energy, ang inaabangan na big-time rollback ay bunsod ng ceasefire agreement sa pagitan ng Amerika at ng Iran at ng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz nitong nakaraang linggo. Gayunman, ayon sa DOE ay patuloy pa rin nilang minomonitor ang presyohan ng langis matapos ang isinagawang hakbang ng Iran na muling isara ang Strait of Hormuz nang atakihin ng bansang Israel ang Lebanon. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Patay ang dalawang lalaki matapos sa sumalpok sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa San Jacinto, Pangasinan. Naka-alerto, Jasmine Gabriel Galban. Dead on arrival sa pagamutan ang dalawang lalaki matapos sumalpok sa poste ang sinasakyan nilang motorsiklo sa San Jacinto, Pangasinan. Nangyari ang aksidente madaling araw kahapon. Pauwi na sana mga biktima sa kanilang bahay sa Barangay San Roque nang sumalpok sa poste ng kuryente. Sa place of incident, bali may sharp curve po doon, ma'am. At sa hindi niya na-control yung motorcycle na minamaneho niya. Labis ang pagdadalamhati ng mga naiwang kaanak ng mga biktima. Kwento ng kaanak ng backride, kagagaling lang sa isang kainan at kumain doon ng mga biktima. Napakasakit. Kasi wala siyang paalam sa amin. Wala siyang sign na ganun palang mangyayari sa kanya. Patuloy ang panawagan ng pulisya sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho. Siguraduhin nakasuot ng helmet kung magmamaneho ng motorsiklo at iwasang magmaneho ng nakainom ng alak. Allegedly, ang dalawa po ay nakainom. According to attending physician. Kasama si Ron Alice Trittaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang panig ng Luzon ang inulan ng yelo noong weekend. May ulat si Sandy Salvacio.
Kitang-kita sa video na kuha ng isang netizen ang pag-ulan ng mga yelo sa taniman ng barangay Paway, Atok, Benguet hapon noong Sabado. Sa mga larawan na ibinahagi ng uploader, makikita ang mga maliliit na yelo na iniwan ng pag-ulan. Grabe! Sa video namang ito ng isang motorista sa bayan ng Tublay, kita at dinig din ang pagbagsak ng ulan na may kasamang yelo. Bunso daw ang mga ito ng nararanasang localized thunderstorms na isang normal phenomenon ayon sa Pag-asa. Mas frequent yung pagbibili ng hailstorm dito dahil nga sa high altitude, medyo mababa yung mga localized thunderstorm natin. At yun po, bago pa matunaw ng husto yung ating raindrops, ay may mga buo pang yelo. Nakaranas din ng hailstorm sa Magalang, Pampanga kahapon. Halos hindi naman inulan ang ilang bahagi ng Pangasinan nitong weekend. Napag-usapan lang po ng mga family dahil po kakauwi lang po kasi ng dalawa naming pinsan. Maganda na parang sumasabay po yung klima sa amin. Ayon sa Pag-asa, bahagi raw humina ang epekto ng habagat nitong mga nagdaang araw bunsod ng easterly wind flow. Ito naman itong binabantayan natin bagyo, ay kasalukuyan nasa east of Tuigaraw, sa tapat na siya, mataas. So, susunod na araw ito yung magka-recurve. Siya naman ang hihila, ihilain yung habagat. Pinaghahanda naman ang mga residente sa inaasahang pagpasok ng 2 hanggang 4 na bagyo sa darating na Hulyo. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Lumakas at isa ng typhoon ang Bagyong Francisco sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas na ang wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan at eastern portion ng Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa ng Bagyong Francisco na mag-landfall sa bansa pero hindi inaalis ang tsansang lumapit sa may extreme northern Luzon. Posible namang lumihis ang bagyo palayo sa bansa at tumbukin ang Ryukyu Island sa southern Japan. Maaring makalabas na yan ng PAR sa Biyernes. Bukod sa Bagyong Francisco, may isa pang low pressure area na minomonitor sa labas ng PAR. May tsansa rin itong maging bagyo at lumapit o pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Nagbabalik din ang habagat dahil hinahatak at pinapalakas ng Bagyong Francisco. Magpapaulan din ang localized thunderstorms. Sa datos naman ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa northern at central Luzon. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Isinara ang Old Embarcadero Bridge sa mga motorista simula ngayong June 22 para sa bridge repair. Silipin sa report. Simula ngayong June 22, pansamantalang isinara sa mga motorista ang Old Embarcadero Bridge sa Mangaldad, Pangasinan. Sa abiso, ninilabas ng Department of Public Works and Highways o DPWH at lokal na pamahalaan sasailalim sa 21-day rehabilitation ng tulay. Bukod sa repair, papalitan din ang expansion joint ng lumang tulay. Hindi raw ligtas sa mga motorista kung ipipilit na dumaan sa tulay dahil may kailangan pang isaayos. Nakitaan po kasi ng mga for repair na itong Old Embarcadero Bridge natin. Yaman din lang na nabuksan ng ating bagong bridge. Tinignan na rin po ng ating regional office of DPWH para ma-repair yung mga kailangang i-repair para at least magamit pa ng mas matagal. Sa New Embarcadero Bridge, pinapadaan ang lahat ng mga motorista at ginawa muna itong two-way. Naglagay ng mga malalaking road signage bago makarating sa tulay. May mga barangay tanod din na umaalalay sa mga motorista. Hiling ng mga motorista na sana'y wag nang lumampas pa sa 21 days ang rehabilitasyon ng tulay, lalo't maraming dumadaan sa tulay para maiwasan ang trapiko sa lugar. Pero pahirapan pa din po pag masyadong maraming sasakyan. Days lang, tsaga. Yes po. Sa July 12, inaasahang matatapos ang rehabilitasyon ng Lumang Embarcadero Bridge. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Arestado ang 32 anyos na babae sa drug buy-bust operation ng otoridad sa Barangay Malabago, Calasiao, Pangasinan, madaling araw noong Sabado.
Nakuha mula sa suspect na residente ng San Carlos City ang mahigit sa 11 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng mahigit sa 76,000 pesos. Nakuha rin sa kanya ang ginamit na budol money. Maharap sa kaukulang kasong suspect na wala pang pahayag. Ang ngayon, yung suspect natin po ay magkakason po natin siya po ng Section 5 and 11 ng Republic Act 9165. Kung hindi po kayo magkukumpay, hindi rin kami po hihinto sa paghuli at pagkumpo ng pagsugpo ng mga illegal po na droga po sa. Pasintabi po mga kapuso, sinalakay ng otoridad ang maruming meat processing facility sa Bacolor, Pampanga. Nangangamoy na rin ang nasa 4.5 million pesos na imported na karne. Nakatutok si Glam Caligdan Dizon. Kasama ang mga tauhan ng Food and Drug Administration at National Meat Inspection Service, sinalakay ng Regional Special Operations Group ng PNP Region 3 ang meat processing facility na ito sa Bacolor, Pampanga nitong Huwebes. Agaw pansin ang nangangamoy ng mga imported na karne na nagkakahalaga ng 4.5 million pesos. More or less 40 tons ng mga meat product. Galing ng Brazil, may galing ng India, and some part of Asia. Sa ocular inspection ng mga otoridad, patong-patong na paglabag ang kanilang nakita. Yung karne is either mag-i-expired na o expired na. Kasi yan, may mga specific lamig yan. Pagka iniimbak mo yan, yun, nagkukulang. Kaya ang tendency talaga, nasira yung mga karne. Doon natin nakita yung paano sila mag-process nitong mga meat products. Kung makikita nyo dun sa video, talaga namang kinakalawang na yung mga gamit nila. Nakakalungkot na may nakita pa rin tayong mga daga. Ayon sa PNP Pro 3, malaking peligro sa kalusugan ang dala ng mga produkto ng ni-raid na meat processing facility. Lalo't 2023 pa nag-expire ang kanilang FDA permit. Sinisikap pa naming makuna ng pahayag ang dalawang inaresto, kabilang ang may-ari ng pasilidad na nahaharap sa reklamong paglabag sa FDA Act at Consumer Act. Nakatakdang sirain ng tone-toneladang hot meat sa oras na maglabas ng utos ang korte. Ang mapanuri tayo dun sa mga binibili natin. Minsan kasi pag mura na kita, bili agad. No, dapat tingnan natin muna yung mga binibili nating karne. At bilhin lang natin yung talagang alam natin na talagang mga otorisado o mga pumasa sa standard. Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Sunog sumiklab sa isang kainan sa Baguio City. Tutukan sa report. Sa video, makikitang halos binalot ng makapal na usok ang gusaling ito sa bahagi ng Legarda Road sa Baguio City. Sa pahayag ng Bureau of Fire Protection Baguio City, nangyari ang sunog bandang alas 7 ng gabi sa isang kainan sa lugar. Umabot sa unang alarma ang sunog. May naitawag sa atin na sunog around 7:15. Agaran naman natin ni-respond yan ito. And around 7:25, na-i-fire under control po natin, and nung 7:43 na-i-fire out po natin. Mabilis na pinalabas ang mga tao sa loob ng gusali. Walang naitalang nasugatan sa pangyayari. Sa tala ng BFP, aabot sa 10 square meters ang lawak ng sunog. Nag-conduct ng investigation yung mga kasama natin. Nakita natin na nagsimula yung sunog sa air duct nila, and yun naman po yung inapulan ng mga responding unit natin. Bagamat tukoy na ng mga otoridad kung saan nagsimula ang sunog, patuloy pa rin ang investigasyon kung paanong pinagmulan ng apoy ang air duct. Patuloy ding inaalam ang danyos ng sunog. Wala pang pahayag ang may-ari at pamunuan ng naturang kainan. Lagi na po nating i-check ang ating mga nakasaksak, ang ating pagluluto, lagi nating bantayan, and lagi nating i-maintain yung cleanliness ng ating kitchen para maiwasan po ang mga mapapinsalang sunog. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Isang buhawi ang nahuli kam sa harap ng isang paaralan sa Santa Ana, Cagayan noong Huwebes. Bahagyang nadala nito ang mga alikabok at tila napasayaw ang mga puno roon. Hindi naman masyadong malakas ang buhawi na tumagal lamang ng ilang minuto. Walang nasaktan o napinsala sa insidente. Ilang magsasaka sa Pangasinan, problema ang pagkatuyo ng mga sakahan dahil sa kakaunting ulan. Naritong report.
Panahon na ng tag-ulan pero hindi pa rin nakakapagtanim ng palay ang karamihan sa mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Ang ilang sakahan tila natutuyo na dahil sa bihirang pag-uulan. Kung magtutuloy-tuloy daw ang ganitong sitwasyon ay maapektuhan ng pagsasaka ngayong cropping season. Wala pa, kawala pa lang nakumpisa pa eh. Tuyong-tuyo na eh. Problema na sa tubig eh. Yung solar eh, wala na, puro sira na eh. Sinilabas na abiso ng Pag-asa, aasahan daw na mararanasan ng El Nino phenomenon simula sa mga susunod na buwan. Ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas ng dry condition ang nasa 47 na lalawigan sa bansa, kabilang ang Pangasinan. Bunsod nito, nag-abiso na ang Mangaldan Agriculture Office sa mga magsasaka sa interventions na dapat gawin. Una na rito ang pag-a-apply ng insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation at ang pagsunod sa cropping calendar mula sa National Irrigation Administration. Kahit papano, dun sa sasabihin nilang cropping calendar at eco-program na area, hindi tayo ganong mababahala kasi nag-commit ang National Irrigation Administration na susupply dito ng tubig. Ngayong cropping season ay may aasahan pa rin na patubig mula sa NIA. Pero sa buwan ng Nobyembre ay magiging pahirapan na ang patubig kaya't iminumungkahi ng Agriculture Office sa mga magsasaka na magtanim ng drought-resistant crops. Na-advise din natin, paalang-alang natin yung mga drought resistance o yung mga i-strategize na itatanim dun sa kanilang bukid kung pabor ba ang palay dun sa kanilang area or ibang strategic crops na sa ganun, hindi siya gaanong nangangailangan ng maraming patubig. Kasama si Ron Alistair Taniado, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, abangan mamaya sa GMA Prime Actionverse, ang mas tumitinding bakbakan at gulatan sa drama at aksyon. Sa The Master Cutter, si Tonet, played by Shubi Entrata, ang next target ng kidnapper. Sunod-sunod na rin ang mga revelasyon at isa-isa ng malalantad ang mga sekretong ibinabaon. Hanapan na ng mga nawawala sa The Master Cutter, 8 p.m. sa GMA Prime. Samantala, umaapaw din ang aksyon sa Task Force Firewall dahil oras na para managot ang scammer. Pero simula pa lang ng pinakamatindi nilang laban dahil tahimik ding nagmamanman ang kalaban nila. Panoorin ang Task Force Firewall, 8:50 p.m. sa GMA Prime. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Posible raw magkaroon ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa susunod na buwan. Ayon sa Liquefied Petroleum Gas Marketers Association, 12 pesos kada kilogram ang posibleng ibaba ng presyo ng LPG. 150 pesos hanggang 160 pesos daw ang posibleng mabawas sa kada tangke. Posible raw magpatuloy ang pagbaba ng presyo depende kung magtutuloy-tuloy din ang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Lalaking sangkot sa basag kotse at pagdanakaw, arestado sa San Jose City, Nueva Ecija. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Jewel Fernandez. Inaresto ang isang lalaki na umano'y ng basag ng salamin ng isang SUV na nakaparada sa bahagi ng Barangay Santo Niño First, San Jose City, Nueva Ecija. Tinangay ng sospek ang bag na nasa loob ng sasakyan na naglalaman ng 15,000 pesos at ilang mahahalagang ID at cards. Pero sa tulong ng isang saksi, nakilala at natuntun ang sospek sa kanyang bahay sa Barangay Santo Niño 3rd. Nabawi ang bag, mga ID at cards pero hindi na nabawi ang pera. Mahaharap ang sospek sa kaukulang reklamo. Wala pa siyang pahayag. Arestado ang 3 lalaki sa ikinasang drug bypass operation ng otoridad sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga noong Miyerkules. Unang nakuha ng otoridad ang isang sachet ng hinihinalang marijuana kush na nagsilbing subject ng buy-bust. Nakuha rin sa mga sospek ang 2 pang sachet ng hinihinalang marijuana kush, disposable e-cigarette na naglalaman ng marijuana oil at isang sachet ng ecstasy. Nasa mahigit 118,000 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga. Mahaharap sa kaukulang kaso ang 3 sospek na wala pang pahayag.
Isinailalim sa showdown inspection ang nasa 312 na confiscated, surrendered, deposited at recovered na mga baril mula sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Mula sa kabuoang bilang, 197 ang deposited na baril, 95 ang surrendered, 13 ang confiscated at 7 ang recovered firearms. Accomplishment ito ng bawat himpilan ng pulisya mula May 16 hanggang June 15 ngayong taon. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Magsisimula na bukas ang ikalawang status conference para sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon sa Trial Chamber 3, kabilang sa mga pag-uusapan ang deadline ng report ng expert panel sa pagsusuri nila sa kondisyon ni Duterte. Gayon din ang protocols sa paghawak ng mga confidential na impormasyon. Inalabas na ng Trial Chamber 3 ang guidelines para sa paglilitis ng kaso. Kailangang sumite ng ICC prosecution ang kanilang trial brief hanggang August 31. Sa September 28 naman ang deadline para sa Common Legal Representatives of Victims o CLRV. Nakapaloob dapat sa trial brief ang listahan ng mga ebidensya, principal facts sa kaso at mga testigong magsasalita tungkol dyan. Ang defense team may hanggang October 30 para isumite ang facts at mga argumento ng prosekusyon na planong questionin. Gayon din ang depensa ni Duterte. Sa simula ng paglilitis sa November 30, babasahan ng sakdal ang dating Pangulo. Sa opening statements at presentasyon ng ebidensya, mauna ang prosecution team, sunod ang CLRV at panghuli ang defense team. Konstruksyon ng Serafica Street, target ng Mangaldan LGU na matapos sa loob ng 3 buwan. Tutukan sa report. Imbes sa Rizal Avenue, sa Serafica Street dumadaan ang ilang motorista sa Mangaldan, Pangasinan. Nagsisilbi kasi itong alternate route at iwas din sila sa traffic sa main road kapag dito dumaan. Kaya naman kahit na ginagawa ang kalsada, ay pinipili pa rin dumaan ng ilang motorista sa Serafica Street. Yun nga lang, hiling nila na sana'y matapos agad ang ginagawang kalsada. Mahirap po, malubak po. Sana matapos na po. Medyo nahirapan yung motor. Siyempre, ginagawa pa kasi ang daanan. Sana matapos na rin. Buwan ng Marso nang simula ng rehabilitasyon ng Serafica Street. Bukod sa road elevation, gumagawa na rin ng drainage sa lugar. Bukod sa lubak-lubak na daan, malimit din daw na maipon ng tubig sa kalsada tuwing tag-ulan. Kaya pinondohan ito ng 11 milyong piso para maisaayos. Way back 1990s pa yata ito eh. Kasi tinaas na rin po ito. Catch basin po kasi yan. Kaya mas minabuti na pong tinaas ito at ginawan rin po ng drainage. Sa ngayon, nasa 60% na rin natapos ang proyekto. At kung wala namang nagbabadyang sama ng panahon, target ng LGU na matapos ito sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. May curing period pa po yan. Most probably by the third quarter of the year, pwede na pong madaanan po ito para po maibsan din ang traffic dito sa ating main road. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Sumailalim sa libreng konsultasyon at screening ang ilang residente sa Dagupan City para ito sa ipapamahaging hearing aid sa mga may kapansanan sa pandinig. Malaking tulong ito para sa mga nangangailangan dahil nagkakahalaga raw ng 20,000 hanggang 50,000 pesos ang kada piraso ng hearing aid. Layo ng programa na mapataas ang literacy rate ng syudad. Ipinagkaloob sa mga residente ng Barangay Villa Leonora sa Bugay, Cagayan ang kanilang livelihood facility para makapagparami ng talaba. Kasabay ng pagdiriwang ng 430th founding anniversary ng Bugay, pinasinayaan ang Bugay Ecotourism Aqua Silviculture Park Footbridge. Maaaring makabili rito ang mga turista ng malalaking talabang tsinelas at tumawid sa tinaguriang Oyster Walk na may habang 340 meters. Pinasinayaan din ang Guraman Processing Facility, upgrading ng Bugay Crab Hatchery, Seaweed Warehouse Drying Facility at ang bagong Bugay Commercial Center. Nasa 1,500 daycare learners sa Gapan City ang nabigyan ng libreng sapatos, payong at iba pang gamit pang eskwela mula sa LGU. Bukod sa mga libreng gamit, nag-enjoy pa sa mga palaro ang mga bata kasama ang kanilang mga magulang. Nais ng LGU na kahit papaano ay matulungan ng mga magulang na mabawasan ang kanilang gastusin para sa gamit ng mga nag-aaral nilang anak. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Kinagigiliwan ang kakaibang bonding ng aso at pusa sa Lawag City. Mistulang mag-ina kasi ang aso at pusa. Panay ang pagdede ng pusa sa aso.
game na game naman ng aso na tila anak ang kanyang turing sa pusa. Ayon sa may alaga ng pusa at aso, maliit pa lamang daw ang pusa, napansin nilang kakaiba na ang closeness nito sa aso. May anak naman daw ang aso pero feeling anak na rin niya ang pusa. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.